Magandang araw, Caviteños! Kamusta kayong lahat? Isa na naman mapagpala at masiglang araw para sa ating lahat. Welcome po sa programang inihahandog ng DILG Cavite. Ang programa magtatampok ng mga pili at nauukol na paksang napapanahon at kapupulutan ng mahalagang impormasyon. Dito lang yan sa... Caviteños, alam nyo ba? Ako po si Shamay, ang inyong host for today at ating team pong makakasama si... Magandang araw, Caviteños. Ako naman po si Ivan. Inyo rin po makasama ngayong araw. Caviteños, magkakasama na naman po tayo muli sa panibagong episode. And yes po, ito ang ikalawang episode ng ating Caviteños Alam Niyo Ba Season 5. Mga Caviteños, alam nyo ba na bilang mga consumer, may mga karapatan tayo na dapat igalang at protektahan. Alam nyo rin ba na may ahensya ng gobyerno na pwedeng lapitan kapag kayo ay nabiktima ng panlilinlang, overpricing, o di kayo defective na produkto? At higit sa lahat, alam nyo ba na ang DTI ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para rin sa bawat consumer? Kaya naman narito ang DILG Cavite sa pamamagitan ng Caviteños, alam nyo ba? Upang maghatid ng malinaw, makabuluhan at napapanahong impormasyon para sa mas ligtas, mas handa at mas matalinong mamimiling Caviteño. Kaya naman mga Caviteños, ang ating episode ngayong araw ay pinamagatang Programa ng DTI para sa mga consumer. At upang mas mapalalim nga po ang ating usapan, makakasama po natin ang isang lingkod bayan mula sa Department of Trade and Industry, Cavite Provincial Office. Yan, tama po. Ang ating tagapagsalita ngayong araw ay may malawak na karanasan sa consumer protection, fair trade laws, mediation at public service. Isa po siyang certified mediator at aktibong katuwang sa pagpapatupad ng quality management system, anti-red tape initiatives, at mga programang pang-consumer ng DTI. Sa kasalukuyan, siya po ay nagsisilbi bilang Officer in Charge, Provincial Director ng DTI Cavite. At patuloy nagsusulong ng patas, ligtas, at responsabling kalakalan sa lalawigan. Caviteños, amin pong ikinagagalak na pakilala sa inyo si Ma'am Lilibet R. Chavez from the Department of Trade and Industry, Cavite Provincial Office. Magandang umaga po, Ma'am Lilibet, and welcome po sa Caviteños Alam Niyo Ba? Maaari niyo po bang batiin ang ating mga manonood? Magandang araw po mga Caviteños. Ayan po, maraming salamat po sa pagsama sa amin dito po sa aming programa. Caviteños, alam niyo ba na ang DTI aktibong katuwang ng DILG Cavite sa pagpapalakas ng kaalaman ng mamamayan pagdating sa karapatan at responsibilidad bilang consumer? Sa tulong po ni Ma'am Lilibet, mas mauunawa natin kung ano-ano nga po ba ang mga programa ng DTI para po sa ating mga consumer. Kaya naman po, may mga inihanda po kaming mga tanong, ma'am, na hopefully po ay makatulong po sa ating mga manonood. So, shall we start po, ma'am? Para po sa una po naming katanungan, ano po ang pangunahing layunin ng mga programa ng Department of Trade and Industry para po sa mga consumer? Ang pangunahing layunin po ng Department of Trade and Industry sa mga consumer ay unang-una tiyaking ligtas, patas at makatarungan ng ating mga pamilihan. Ito po ay sinasagawa sa pamamagitan ng mga programang nakatutok sa consumer protection, consumer education, monitoring and enforcement of fair trade laws, at handling ng consumer complaints. Layunin po nito na protektahan ang kapakanan ng mga mamimili at maiwasan ang mapanlinlang na gawain ng mga negosyante at tiyakin na may maaasahang sistema para sa pag-resolba ng mga reklamo. Para po sa sunod na katanungan, ma'am, ano-ano po ang mga karapatan ng consumer na pinapangalagaan ng DTI sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines? Ayon po sa Republic Act 7394 or yung ating tinatawag na Consumer Act of the Philippines, ito po yung batas na nilikha na po para sa mga consumer. Ito po ay naglalayo na bigyan ng proteksyon ang mga mamimili laban sa panganib sa kalusugan at kaligtasan. Pangalawa po, nagkakaloob po ito ng mga impormasyon upang mapadali ang pagkamit ng karapatan ng mga mamimili. Pangatlo, meron din po silang nabibigyan ng pagkakataong marinig ang reklamo at hinaing ng mga mamimili at ang representasyon po ng mga kinatawan ng mga samahan ng mamimili sa pagbalangkas at pagbuo ng mga patakarang pangkabuhayan at panlipunan. At bilang isang mamimili, tayo po ay mayroong 8 karapatan o yung tinatawag natin na consumer rights. So ito po ay yung mga sumusunod. Unang-una po, yung karapatan natin sa mga pangunahing pangangailangan o right to basic needs. Ito po yung karapatan natin sa sapat na pagkain, pananamit,
masisilungan, at pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at kalinisan upang mabuhay. Pangalawa po, yung karapatan natin sa kaligtasan o right to safety. So ito naman po yung karapatan natin na bigyan na matiyak ang ating kaligtasan at mapangalagaan ka laban sa pagtitinda ng mga produktong makakasama o mapanganib sa ating mga kalusugan. Pangatlo po ay ang karapatan sa patalastas or the right to information. Ito naman po yung ating karapatan na mapangalagaan laban sa mapanlinlang, madaya at mapanligaw na patalastas, mga etiketa, iba pang hindi wasto at hindi matapat na gawain. Ito rin po ay kailangang malaman nating mga mamimili upang maiwasan ang pagsasamantala ng iba. Ang ikaapat po nating karapatan ay ang karapatang pumili or the right to choose. So ito po naman yung ating karapatan na pumili ng iba't ibang produkto at serbisyo sa halagang kaya mo. Kung ito ay monopolisado o ng mga pribadong kumpanya, dapat na magkaroon ka ng katiyakan na kasiyasiyang uri o halaga ng produkto ng mga bilihin ng ating mabibili sa merkado. Ang ikalima naman po nating karapatan ay yung karapatang dinggin or the right to representation. So bilang mamimili, karapatan po natin na makatiyak na ang ating kapakanan ay lubusang isinasaalang-alang sa paggawa at pagpatupad ng anumang patakaran ng pamahalaan. Ang ika-anim po nating karapatan ay yung karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan o yung tinatawag natin na right to redress. Ito yung karapatan natin na mabayaran o matumbasan ang anumang kapinsalaan na nagbubuhat sa mga produkto na binili mo, provided na defective po yung nabili natin. So may karapatan kang mabayaran sa anumang kasinungalingan o mababang uri ng paninda o paglilingkod na ibinibigay at ipinagbibili kahit na ito ay kung ito ay may pagkakamali, kababayaan o may masamang mahangarin. Sa ikapito naman po nating karapatan, ito po yung karapatan natin sa pagtuturo tungo sa pagiging matalinong, mamimili, or the right to consumer education. So ngayon, ginagawa na po natin itong ating ikapitong karapatan nito po sa pamamagitan ng pakikinig ng Caviteños, alam nyo ba? Ito ay nagtataglay ng karapatan natin sa katalinuhan at kaalaman na kinakailangan upang makagawa ng hakbanging makatutulong sa pagdidesisyon natin bilang mga mamimili. At ang panghuli po nating karapatan, o yung ikawalo, ay ang karapatan sa isang malinis na kapaligiran or the right to healthy environment. So karapatan po natin ito sa kalayaan, pagkakapantay-pantay, at sapat na mga kalagayan sa buhay na nagbibigay pahintulot sa isang marangal at maayos na pagkatao, at ikaw ay may malaking pananagutan din na pangalagaan at pagbutihin ng iyong kapaligiran para sa kalusugan at kinabukasan ng ating mga salinlahi. Thank you po, Ma'am Lilibet. Talaga pong napakaganda pong marinig na napakadami pong karapatan nating mga consumer. So, let's proceed po sa pangatlo pong tanong. Paano makatutulong ang mga programa ng DTI Consumer Protection sa isang consumer na nakakaranas ng panlilinlang o overpricing? Ang DTI po ay makakatulong sa ating mga consumer sa pamamagitan ng iba't ibang mekanismo. So kasama na po dito yung pagtanggap at pag-imbestiga ng reklamo sa ilalim ng RA 7394. Pangalawa po, nag-conduct din po kami ng mga Fair Trade Laws Monitoring and Enforcement para masiguro na ang mga negosyo ay sumusunod sa batas na naglalayong maprotektahan ng consumer tulad po ng Price Act, Product Standards Related Laws at iba pa. Nagsasagawa rin po kami ng mga online mediation meeting upang mapag-usapan ng bawat panig ang issue at magkaroon ng possible amicable settlement. Kasunod din po nito yung pagsasagawa ng mga programa o proyekto patungkol sa consumer education and advocacies upang mabigyan ng kaalaman ang mga consumer ukol sa mga batas pa ng mga consumer. At marami pa rin po kaming mga ilan pang serbisyo na napapaloob sa aming Consumer Protection Division na maaari naman po nating malaman sa pagbisita po sa aming DTI Cavite eSiga website. Thank you, ma'am. Para po sa sunod na tanong, bukod po sa overpricing or mga uri ng panlilinlang, ano-ano pa po yung mga madalas inireklamo po ng ating mga consumer sa inyo at sa inyong tanggapan at paano po ito tinutugunan ng DTI? So, ang kadalasan pong reklamo na natatanggap ng DTI Cavite ay ang mga, bukod sa overpricing na nabanggit mo kanina earlier, ay yung shortchanging o ito po yung hindi pagbibigay ng tamang sukli. Pangalawa po yung substandard o yung mga uncertified products na ibinebenta sa ating merkado. Nandiyan din po yung pag-i-impose ng mga tindahan ng no return, no exchange policy,
mga violations sa warranty, at yung paglabag po sa special discounts para sa mga senior citizen at PWD. Bukod po dito, meron po kaming tinatawag na no wrong door policy. So, tinutugunan din po namin ito sa pamamagitan po ng pag-endorso sa tamang ahensya na kung hindi sakop ng DTI ang reklamo. Ito po ay halimbawa, yung issuance ng ORCR sa LTO, yung hindi pagbibigay ng official receipt galing sa BIR, yung mga prices and quality ng mga agri at press product mula sa Department of Agriculture at saka sa mga permits and licenses. Ini-inspection din po namin yung mga products during our enforcement visit pertaining to product certification and monitoring, at saka po yung meron po kaming complaints resolution through mediation and arbitration. Usually po online na po ito kinakonduct through our meron po kaming online mechanism sa pag-resolve nito, yung po tinatawag na Philippine Online Dispute Resolution System. So maaari nyo rin pong meron pa rin po kaming, baraliban po sa mga to, may mga tanggapan pa rin po ng gobyerno na nagpapatupad ng Consumer Act. Hindi lang po DTI na po. So kasama na po rito yung DOH para sa mga pagkain at gamot, mga pampaganda, mga aparato at mapanganib na sangkap na may kaugnayan sa kalidad, kaligtasan at label at packaging at advertising. Kasama na rin po ang sales promotion at presyo ng mga nasabing produkto. Nandyan din po ang Bangko Sentral ng Pilipinas para sa regulasyon ng mga pawn shop, mga transaksyon sa pagpapautang sa bangko. Kasama rin po ang Securities and Exchange Commission ukol sa mga transaksyon ng pagpapautang sa mga financing institution at pyramiding. Department of Education para sa programang pang-edukasyon sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan. National Telecommunications Commission ukol sa mga concern sa internet at mobile plan subscription. At nandiyan din po ang National Privacy Commission para sa mga hinihinalang paglabag sa Data Privacy Act. Insurance Commission para sa life, non-life at health insurance. At DICT or Department of Information and Communication, Postal Regulation Commission para naman sa mga hindi na i-deliver na parcel. Kung sakasakali po na nalito kayo sa dami noon, pwede nyo naman pong sa DTI nyo lang ito i-endorse, at yun nga, nabanggit ko kanina earlier, kami na yung mag-i-endorse sa tamang ahensya na makakasolve ng inyong mga problema. Para po sa mga mamimili, paano po nila magagamit ang mga impormasyon at serbisyo po ng DTI upang makaiwas sa mapanlinlang na negosyo? Maaari po itong magamit ng ating mga consumer yung kanilang mga nalalaman sa DTI at serbisyo ng DTI sa pamamagitan po ng una sa pagbisita sa aming official website at sa mga social media pages po namin para makita po nila ang mga advocacies, certified product list, SRP bulletins at consumer guidelines. Pwede rin pong suriin ng ating mga mamimili ang mga product packaging at labeling upang ma-check po nila kung tama po ba ang presyo, ICC stickers, PS mark at tamang labels bago bumili. Pwede rin alamin ng ating mga consumer ang kanilang rights and responsibilities as consumer. Importante po ito. At higit sa lahat, dapat mong i-report agad sa DTI ng ating mga consumers kung sakaling may napansin silang paglabag upang maagapan at mabigyan ng aksyon ang mga maling gawain ng mga negosyo. Salamat po, ma'am. Kung sakali pong makaranas ng mga issues ang ating pong mga consumer na maaaring kinakakitaan ng paglabag sa kanilang karapatan bilang consumer, paano po ba sila makakadulog sa inyong tanggapan sa DTI? Maaari po silang makipag-ugnayan sa DTI Cavite. Either pwede po silang mag-visit personally sa aming opisina dito sa DTI Cavite Provincial Office. Maaari rin po naman sa aming official FB page or official email or hotline number namin po. Amin din pong hinihikayat na gamitin ng ating mga consumers ang online filing. Yung nabanggit ko po kanina earlier, na DTI Consumer Complaints Assistance and Resolution or the CARE System. At para doon po ay agad-agad ay ma-resolve rin ang kanilang mga reklamo. So, ang kailangan lang po ihanda ng mga consumer or ng mga magrereklamo ang kopya ng kanilang resibo, larawan at iba pang ebidensya para po maging reference kung valid ba talaga ang kanilang reklamo. Meron po tayong tinatawag na price freeze kung saan sa amin po pagkakaalam ay ito po ay pagpapanatili ng presyo ng isang bilihin dahil sa mga hindi inaasang pangyayari upang makatulong sa ating mga consumer. Kailan po ba ito pinatutupad ng DTI?
Usually po yung price freeze, ito po ay hinatutupad ng DTI sa isang lugar na idiniklara under state of calamity. Ito po ay maaaring ideklara ng ating Pangulo para kung sakaling national o regional po yung declaration. O kaya po ng local na pamahalaan or mga LGU para po sa city or provincial or municipal level. So, sa panahon ng price freeze po, hindi maaring magtaas ng presyo ang mga negosyo sa mga basic necessities and prime commodities. So, karaniwan po, tumatagal ang price freeze ng 60 days, maliban na lamang po kung ito'y palalawigin o paiikliin ng pamahalaan. So, ang unang-unang layunin po nito ay para mapanatiling abot kaya, sapat, at hindi inaabuso ang presyo ng mga bilihin sa ating merkado, lalo na po sa panahon ng emergency o sakuna. Upang na matiyak po na nasusunod itong price freeze na tinatawag at hindi sinasamantala ng ating mga consumer at saka ng ating mga negosyante ang pagpapatupad, mas pinapaigting po ng DTI ang price and supply monitoring pagka ganitong mga panahon na nakadeklara ng price freeze. So unang-una, nagpapalabas po kami ng mga public advisory sa publiko para malaman nila na naka-price freeze tayo. Pangalawa, nagko-conduct po kami ng daily or more frequent na price monitoring sa mga lugar na idineklara ang price freeze. Ito po ay usually sa mga grocery, supermarkets, at saka mga pangunahing bilihin, mga pangunahing pamilihan. Nagmo-monitor din po kami ng supply conditions upang matiyak na walang hoarding, panic buying, price manipulation, or shortage na nagaganap. At nagkikipag-coordinate po kami sa mga LGU at iba pang mga stakeholders para mas mabilis na ma-disseminate yung mga information sa ating mga consumer. Nag-i-issue rin po kami ng mga show cause order sa mga establishmento na makikita namin na lumabag sa price freeze. At patuloy po ang aming pagmomonitor ng mga consumer complaints at agaran po kami nag-iimbestiga sa mga natatanggap na reports ng overpricing at hoarding. So, sa kabuuan po, ang DTI, pagka sa panahon ng price freeze, ay aktibong umiikot, nagsusuri, at nag-e-enforce upang masigurong patas at protektado po ang mga mamimili habang naka-implement po ang tinatawag natin na price freeze. So, sa susunod po na tanong, ma'am, paano po nagiging katuwang ng DTI ang lokal na pamahalaan at komunidad sa pagpapatupad upang mas maging epektibo po at mas ramdam ng mamamayan ang mga programang pang-consumer? Sa panahon po ng kalamidad, malaki po talaga at mahalaga ang papel ng ating mga lokal na pamahalaan at komunidad para epektibong mapatupad po yung mga programang pang-consumer ng DTI. Sa pamamagitan po ng matatag na ugnayan at malinaw na koordinasyon, nagiging mas mabilis po, mas komprehensibo at mas ramdam ng publiko ang mga serbisyo ng ating ahensya. So kabilang po sa mga paraan ng pagtutulungan ay ang pagsasagawa ng joint monitoring sa pamilihan at tindahan. Pagbibigay din po ng mga datos, impormasyon na kinakailangan ng DTI mula sa LGU or vice versa. Kasama na rin po dito yung pag-i-strengthen natin ng ating tinatawag na Local Price Coordinating Council. So lahat po ng LGUs dito sa Cavite ay meron pong Local Price Coordinating Council na pinamumunuan po ng ating mga municipal and city mayor. And then kasama rin po nito yung pagtulong natin sa pag-educate ng mga mamamayan ukol sa fair trade laws through consumer advocacy programs. At para naman po sa komunidad, meron po tayong isang programa na tinatawag na yung consumer organization. So, atin pong patuloy na binubuo at binapatibay itong ating mga registered or accredited na consumer organizations. So, hinihikayat din po namin ang publiko na mag-organisa pa ng ating mga consumer organization para maging katuwang po natin ng aming ahensya sa papatupad nitong mga consumer advocacy, monitoring at pagbuo ng lokal na patarkaran. So ito pong mga consumer organization na to, sila po ang nagsisilbing boses ng ating mga consumer para mas matukoy po kung ano po talaga ang mga issue na dapat nating tugunan. Bilang tagapamuno po ng Departamento ng Kalakalan at Industriya dito sa lalawigan po ng Cavite, paano nakatulong o maaring makatulong ang mga programa ng DTI sa pagpapalakas ng tiwala ng mga consumer sa mga pamilya? So nakakatulong po ang mga programa ng DTI sa pagpapalakas ng tiwala ng mga consumer sa pamamagitan po ng pagpapatupad ng mga mahahalagang mekanismo. Halimbawa po dito, yung sinasagawa namin na accreditation ng mga private emission testing centers, service and repair shop enterprises, truck rebuilding na nagsisilbing tanda ng maayos at makatarungang serbisyo.
So meron din po kaming ginagawad na Bagwis Seal of Excellence. Ito po ay para sa mga establishmento na may maayos na customer service. So patuloy din po ang aming FTL monitoring o yung Fair Trade Laws Monitoring and Enforcement upang masiguro na walang overpricing, panlilinlang at o substandard na produkto sa merkado. Kasama na rin po sa pagpapalakas namin sa consumer confidence yung mga patuloy naming koordinasyon sa mga LGUs, pakikipag-ugnayan natin sa mga industry partners para po palawakin pa ang edukasyon, compliance at proteksyon para sa mamimili. So sa kabuuan po, ang programang ito, nagbibigay linaw po ito na assurance na ang mga pamilihan po sa probinsya ng Cavite ay ligtas, patas at mapagkakatiwalaan. Thank you so much po, ma'am. Ano po yung mga hamon na kinakaharap ng DTI sa pagpapatupad ng mga programa para sa proteksyon ng consumer? At paano po ito maaaring masolusyonan? So yung lawak po ng industriya kasi at bilis ng komersyo sa lalawigan kumpara sa mga kalapit nating probinsya at yung limitadong manpower resources ng aming tanggapan, ito po ay isa sa mga hamon ng ahensya para maibigay po namin yung ibayong serbisyo sa buong lalawigan. Dahil dito, kinakailangan po namin magsagawa ng masinsinang monitoring at enforcement upang masiguro na ligtas, patas at makatarungan ang kalakalan para sa mga mamimili. Gayunpaman, nagiging posible po yung mas malawak na pagbabantay sa pamamagitan ng nabanggit ko kanina na patuloy na pakikipag-ugnayan po sa LGUs, sa iba pang ahensya na nagbibigay ng dagdag na suporta po sa amin sa inspeksyon, complaints handling at information dissemination. Pero upang higit pa pong mapalakas ang consumer protection, pinaiigting din po ng DTI ang pakikilahok sa mga komunidad sa pamamagitan po ng pagbuo o pag-activate ng consumer organization, consumer welfare desk sa aming mga partner na establishment. So, ini-encourage po namin ang mga consumer natin na ang ipatronize po nila ay yung mga establishmento na meron pong consumer welfare desk or kaya yung mga Bagwis awardees po natin. At sa pamamagitan po ng kolaborasyon at community engagement, nagiging mas epektibo po ang DTI sa pagtugon sa hamon at pagpapatibay ng mga tiwala ng mga mamimili despite po do sa limited manpower namin ngayon. Yan, so maraming salamat po sa mga LGUs at komunidad natin. Mas nagiging abot kaya po ang proteksyon ng mga consumer. Alam po natin na ilan lang po yan sa mga marami pang programa at serbisyo po ng DTI para po sa ating mga consumer. Meron pa po ba kayong nais i-promote at mensahe pa sa ating mga tagapanood? So, una sa lahat po, nais po naming ipagbigay alam at batiin ang ating mga consumer sa pagdiriwang ng World Consumer Rights Day. Ito po ay ginaganap tuwing March 15 at ang tema po ngayong taon ay Safe Products, Confident Consumers. So, para po sa mga karagdagang impormasyon, maaari nyo pong bisitahin ang DTI Cavite FB page. I-like din nyo po kami sa Facebook, sa Twitter, at saka Instagram. At maaari nyo rin pong bisitahin ang Isigaw website or yung Share Information, Gain Awareness website ng DTI Cavite para po makita nyo ang mga consumer protection at business development services. Maaari rin po kayong mag-send ng email sa r04a.cavite@dti.gov.ph. So handa po at bukas ang aming tanggapan para sa detalyadong impormasyon ukol sa mga ito. At para po sa ating mga kababayang Caviteño, ang DTI Cavite po ay laging nandito upang magbigay ng impormasyon ukol sa pagnenegosyo at konsumerismo. Again, thank you very much po for our resource speaker today sa pagbibigay po ng linaw tungkol sa mga programa ng DTI para po sa ating mga consumer. At sa atin po mga manonood, maraming salamat din sa paglalaan nyo ng oras para sa second episode ng Season 5 ng Caviteños, Alam Nyo Ba? Kita-kits po sa mga susunod pa nating mga episodes. And again, we learned a lot from today's episode. Sana lahat po tayo ay nakapakinig at nakakuha ng mahalagang impormasyon na naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita ngayong araw. Kaya mga Caviteños, alam nyo na, mga programa ng DTI para sa mga consumer. Patuloy nyo pong antabayanan ng mga susunod pa na episodes ng Caviteños, Alam Nyo Ba? And please don't forget to share and like our Facebook page, DILG Cavite, para sa mga updates at napapanahong impormasyon. Ako po ulit si Shamay. At ako po si Ivan. Paalam!